what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Charyo para sa ulo ng mga balita. Sa GSM Arena, Harmony OS Next is almost ready. Will drop Android app support. So malapit na pong i-release ni Huawei ang Harmony OS. Abangan natin kung anong detalye tungkol dito. Sa Giz Guide, Vivo X100 and X100 Pro announced Dimensity 9300 custom cameras, car size coating. Abangan natin, mukhang maganda to. Panlaban daw to sa Xiaomi 14 series ni Vivo. Sa Engadget, Qualcomm satellite texting plan is dead because phone makers aren't interested. Yung dapat na feature para sa Android na pwede kang mag-text kahit walang signal gamit ang satellite sana sa space, hindi na daw itutuloy. Ouch! Sandbox.ph, BIR wants to impose taxes on online sellers by December. So, bad news po sa mga online seller, magkakaroon na rin po kayo ng tax. Kung interesado po kayo sa mga topic na to, let's start. Sa GSM Arena, sa panulat ni Ivan, Harmony OS Next is almost ready. Harmony OS Next, this is from Huawei. Dalawa po kasi ang dinedevelop nila na Harmony OS. Isa yung normal na Harmony OS which is Android based, and the other one is the Harmony OS Next. Ano ang pinagkaiba ng dalawa? Well, basahin na rin natin sa title, will drop Android support. So ibig sabihin hindi po niya susuporta ng any Android features or services. At pinaka majority rito na maiimpakan is ibig sabihin hindi rin po siya pwedeng installan ng APK. Lahat ng apps and games na pwede mong mahanap sa Play Store na naka-APK, pwede siyang gawing APK, hindi niya po susuportan. Hindi po kayo makakapag-install dito ng APK. Will drop Android app support. Okay? So sabi rito, according to Richard Yu, the Harmony OS Next is almost ready to be rolled out to end users and native applications have been updated. There's one major omission in the OS. The Android APK support. Kaya said, wala na, hindi na pwede kayo mag-install sa Huawei. Kapag ito ang nakalagay Harmony OS Next, hindi po kayo makakapag-install dito ng Android apps or games. So, gaano kalaki ba? Gaano kalaki ang library ni Harmony OS? App and games library ni Harmony OS. Para gawin niya to, i-drop niya. Kasi, isa sa mga downside dati ni Windows Phone, yung mga Windows Phone OS, is ang konti lang ng support. Tapos yung mga apps and games halos hindi nagkakaroon ng updates. Ang konti na nga lang, tinatry nilang humabol, kaso nga lang, lagay sila ng lagay ng mga apps, nagdandan pa ulit-ulit na lang, halos walang dumami, alam ko umabot sa 250,000, something like that. I'm not really sure about the numbers, pero tinry nila eh. They tried na dumami yung laman ng Windows Store noong time na yon. It's just that the problem is, ang konti ng selections, parang kunwari, itong game na to, yung bubble, binabaril-baril yung bubble, para makakita ka nun 100 to 500 na ganong apps. Same. Magkakaiba lang ng title. So, mukha lang siyang marami by number, but yung pagpipilian ang konti. Yun yung inaalala ko dito sa magiging issue ni Android, ni Harmony OS Next version na OS. Sabi pa rito, it seems that while Harmony OS Next is visually identical to the ongoing Harmony OS, Huawei dropped the Android library support. It seems Huawei is getting more serious about its in-house OS. So, pag nagtampo si Huawei, paninindigan niya talaga kahit na medyo alanganin. But malay nyo, iba ang maging outcome. Malay mo nga naman maging successful si Harmony OS Next, yung wala ng Android. Baka nga, aside sa iOS, baka ito pa yung maging competition talaga ni Android. Baka nga. Kasi narinig ko na rin naman to. Nabasa ko to some years ago, like 2021 yata, na parang susuportahan siya ni Xiaomi if ever man na magkakaroon sila ng support. So kung kunwari lang, lahat ng mga Chinese brand na smartphone, okay, is suportahan si Huawei OS dito sa Harmony OS Next na to. Wala na Android. Tapos yung native na lang ni Huawei ang itong Harmony OS na lang ang i-install sa mga Chinese smartphone. Malaking bagay po yung maapektuhan talaga ang Android big time. And also, base rito sa article na to, nagre-recruit sila ngayon. From the Zillion recruitment platform, naghahanap sila ng maraming talent development on Harmony OS, position software development, mobile development, and software testing in the fields of internet, computer software, blah blah blah. Over 75% of positions require a bachelor's degree. So dapat bachelor's degree po kayo para makapag-apply dito sa development ng Harmony OS Next. Talagang seryoso nga, gagastosan talaga ni Huawei itong operating system nila to na bago. Anyway, kung interesado kayo dito, you can search about this in Google or check the article. Mismo iwan ko yung link sa video description. Lipat tayo sa Giz Guide sa panulat ni Peter Jan PJR Ikogo. Vivo
X100 and X100 Pro announced Dimensity 9300 custom camera size T-coating. Actually, nabasa ko to somewhere kanina sa unbox.ph. Ito nabasa ko kanina eh. Sa panulat naman to ni Dwayne Quizon. Ang sabi rito, parang ito ang magiging pantapat ni Vivo sa Xiaomi 14 series. Itong X100 series naman ni Vivo. Kung mapapansin nyo, si Xiaomi, ang pinili nila ay Team Qualcomm with the Snapdragon 8 Gen 3 powered. So, ang ginawa ni Vivo, pinantapat nila is yung latest naman ni MediaTek, which is the 9300, Dimensity 9300. Sabi dito, Vivo wants to compete against Xiaomi's Leica back premium flagship phones with its size back offering. So, si Xiaomi, Leica lens ang ginamit. Leica sensors or lens, I'm not really sure. Pero basta Leica technology. So, si Vivo, ang pantapat niya, size, optics. So, yeah, panlaban talaga to. At ang base rito, sabi rito sa unbox.ph actually, dapat ito na pala pinili kong article. When it comes to their Zeiss branded cameras, the X100 Pro has a 1-inch, 1 inch. So, maganda sa low light ito. At pagdating sa detailing, wow. 50 megapixel main camera that's accompanied by 64 megapixel ultra wide camera and a 50 megapixel telephoto camera with 4.3 times optical zoom. The standard X100 has the same main and ultra camera and differs with 64 megapixel telephoto. So yung standard X100 ang nawala lang sa kanya is yung 64 megapixel na telephoto. Tapos ang pinaka yata nila dito is yung battery 5,120 watts at yung sa Pro version is 5,400 mAh. So konti na lang, dapat sinagad nila sa 6,000 with support for 100 watts wired and 50 watts wireless charging. So sabi nga rito, ito ang magiging ito itsura niya pala, yan. So 5 kulay, hindi 4 pala, black, white, orange and baby blue. At matindi rin talaga yung design ng camera, no? Parang sa Huawei actually, bilog. Para sa akin lang naman, napapansin ko kasi ang parang pinaka nagpasikat ng, hindi naman si Huawei ang nauna, I'm sure, pero ang nagpasikat talaga si Huawei, yung bilog na camera module. And yun nga. So pag nakakita ko ng camera module, naalala ko si Huawei kasi siya yung pinaka nagpasikat. I'm not sure kung anong smartphone brand bang nagpauna ng bilog na camera module. Si Nokia yata, no? I think it's Nokia. So yun. Specs, punta tayo sa specs para medyo may idea tayo kung ano pa makukuha natin. For the display, the 2 uses 6.78-inch LTPO. Nice, LTPO. Maino sa battery. Pero maganda, masyadong vibrant. Good stuff. 120Hz screen refresh rate, 2160Hz PWM dimming, HDR10+, in-display fingerprint, tapos 2K resolution. 1.5 resolution. 1.5K resolution. And the top center punch hole, 32 megapixel naman sa selfie camera. Yun nga, 4 nanometer siya na MediaTek Dimensity 9300 sa chipset, 8 big cores up to 3.25 GHz and a 12 core Immortalis. Oh my god, MC12, 12 cores naman na GPU. Immortalis, my god, malakas nga ito. I think na-fix na kasi parang last month lang yata na balita na may problem si Dimensity 9300 sa power draw, yung lakas ng battery na konsumo. And hindi daw nila i-release yun hanggat hindi na-fix. And since nire-release na ngayon, I'm sure na-fix na siguro. Take note, malalaman natin yan sa full review at sa test. Kung malakas pa rin ba sa battery, sa power draw, itong MediaTek Dimensity 9300. I hope na-fix nga talaga nila. Kasi ang kalaban nila dito is nagmamayabang at nagmamalaking si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. And hindi rin biro ang performance na kaibigay nun. The phones have up to 16GB LDDR5T, yung pinaka-latest. LPDDR5T. And up to 1TB internal storage. 5,000 mAh, USB-C 120 watts, 50% na agad in 11 minutes. Ang bilis. With 5400 naman, 5400 mAh sa X100 Pro, same din. 50% in 12.5 minutes, konti lang yung difference. Of course, lahat ng camera na binanggit ko kanina may OIS and size T coating and Vivo Design V3 imaging chip. Matindi to. Pricing ito, just in case lang for expectations. Okay, wala siyang wala siyang nakalagay. Alam ko nasa 32,000 yata yung base. Dito yata makikita 'yon. Ang base ng X100 is nasa 32,000. Direct conversion pa lang po 'yan, di pa yung final. Pero umikot 'yan pa possible ang price, and yung Pro version, the X100 Pro will be around 39,000 or 40,000. So, similar pro sa pricing na inaalok ni Xiaomi 14 series from 14 to 14 Pro. So, talagang tapatan ang mangyayari. Vivo versus Xiaomi talaga ang mangyayari dito. So, solid na magandang anuhan. Ang difference lang yata
tingin ko pinaka-marketing push ni Xiaomi rito is yung sa 14 Pro yung pwedeng pampukpok. Ginawang martilyo yung Xiaomi 14 Pro. Napanood nyo ba yun sa last Tech Diary? Oh my God. Ang angas to, nastig doon, pinupukpok. Kasi direct sa pako direct pinupukpok. At bumabaon talaga yung pako. So, I'm not sure kung may ganong feature si Vivo. Aside sa magandang camera, so on and so forth, I think wala siya nung ganon. And that's a key selling point pagdating kay Xiaomi 14 series. But anyway, link sa video description in case interesado kayo. Dito naman tayo sa Engadget sa panulat ni Chris Holt. Qualcomm satellite texting plan is dead because phone makers aren't interested. So, bigyan ko na lang kayo ng bow dito since nabasa ko na to earlier. So, kung maalala nyo, nung Xiaomi 14 Pro and 14 Pro Max na launching, okay, nung nilaunch siya last year, yung 14 series, 14 Pro lang, 14 Pro Max meron nito nilagyan nila ng satellite na na emergency SOS something text. Pwede ka magpadala ng text gamit ng satellite sa taas, okay? So, walang signal. Kung napanood nyo yung fall yata yun na stuck yung dalawang babae sa mataas na tower, bakal na tower lang yon, and wala silang signal doon since sobrang taas nga kasi. Ang gamit lang nila nun is 13 Pro Max which at the time walang support pa for satellite messaging. So doon mo makikita yung halaga na sana pwede kang humingi ng tulong. Ano yung nakikita nila yung mga tao sa baba, may mga sakyan, pero wala silang magawa, hindi aabot sa mga taong sigaw nila and so on and so forth. Wala. Kasi nga, ang nangyari, hindi makakonect or hindi makapagdala ng message kasi nga wala ng signal doon sa part na yon. And after 2 months, nirelease naman yung 14 Pro, 14 Pro Max. So, parang nag-relate yung dalawang movie na yon. So, it was funny na gano'n ang nangyari. Hindi naman funny. Actually, maganda yung movie na yun. Panoorin nyo. The title is Fall. So, syempre, proud na proud si Apple. Meron kami ganito, meron kami satellite support, okay? Na pwede kayo magpadala kapag walang signal, nasa liblib kayong lugar, nasa bundok kayo, walang signal, makakapag SOS kayo, makakapagdala kayo ng message, ng text, makakahingi kayo ng tulong. So, a few months later, itong 2023 yun actually, in-announce ni Qualcomm na meron din siyang dinevelop na feature ko yun dito sa Tech Diario. Na yun nga, ito, satellite texting support. Okay? Ito nga lang ang pinaka-problem. Walang phone makers aren't interested. So, eto si Qualcomm nag-effort, nag-develop siya ng ganong same feature na meron sa iPhone na pwede kang magpadala ng text kapag ka nasa liblib kang lugar. Pero mga brand na smartphone walang interesado. Why? Ano ba? I don't know. This is the part na pwede nang gamitin yung technology. Pwede makipagsabayan ang mga kahit sa mga high-end lang muna, okay lang since high-end naman yung iPhone, so pantatapatan na sana si iPhone. But for some reason, wala sa Android manufacturers, mga phone manufacturers, ang interesado na ilagay ang satellite support sa mga kahit flagship smartphones lang muna. So kung outdoor body kayo, yung mga tipong mahilig kayo mag-hiking, magpunta sa mga liblib na lugar, sa mga bundok, mag-akyat, walang signal doon, I wouldn't recommend na gumamit kayo ng Android kasi wala nang support So, pinaka-recommended dyan is 14 Pro and 14 Pro Max para makikinig kayo ng tulong just in case na something happens na kailangan nyo ng tulong, SOS. Yun lang yung ko doon. Kasi sayang naman. Andito na yung technology, dinevelop na ni Qualcomm pero wala. Sadly, ito nga yun. And then finally, sa unbox.ph sa panulat ni Duway Guizon ulit, BIR wants to impose taxes on online sellers by December. So, mabilis lang to. Ito na lang yung announcement. Based on BIR's final draft, a 1% withholding tax on 1/2 of the gross remittances by domestic e-marketplace operators to the online merchants for the goods or services sold through their facility. Tapos, however, so ibig sabihin yan, yes, meron na pong, papatawan na po ni BIR ng 1% lahat ng online sellers na kumikita. Pero don't worry, meron namang exceptions yan. This 1% withholding tax will not apply if an online seller's annual total gross remittances do not exceed 250,000 pesos for the past taxable years. So, exempted naman daw po dito yung mga kumita ng below 250,000. Yung mga kita ng ikakipang mga small time. Hindi daw po sila papatawan. Same din sa ginawa nila na setup sa aming mga vlogger. And yes, ano rin po ako, na obligado rin po ako magbayad ng tax. Actually, nung
Nung in-announce pa nila nung 2021 pa yata. Something like that. Nagpaano na ako agad. Kahit hindi pa ako 250,000 at nung time na yon. Nagpa-register na ako. So, yeah, kompleto na ako. Legit po itong aking vlogging channel. May BIR po to, may DTIs, and updated po ako sa payment. So, ito naman sa mga at least ito mababa, 1% withholding tax. Still, ano pa rin yan, big deal pa rin yan sa mga online sellers natin. 1% is, kahit na maliit, is still hassle pa rin. So, ganyan talaga, batas is batas, nakagawa na sila ng batas para dyan. So, sunod na lang tayo, wala tayong magagawa. 1% withholding tax sa lahat ng digital, sa online actually, basta online. Under its definition, the 1% holding tax will cover online shopping platforms, so Lazada, Shopee, damay dito, online delivery platforms, platforms for booking accommodations, and other product marketplace. So, sa marketplaces daw. So, product marketplaces. So, dami dyan talaga yung mga So, ang possible na estimation na kikitain daw yata ng Pilipinas dito, ng gobyerno is 20% of the country's digital economy. Sabi kasi dito, in 2022 daw kasi, the Philippines digital economy contributed 2.08 trillion or 9.4% of the country's GDP. Ang laki din pala, no? Digital economy. Philippines digital economy umabot din ng 2 trillion. Breaking it down, e-commerce had the highest growth. Oo nga, kasi ang dami naglipatan sa online selling ng mga Pinoy after ng pandemic. With its share reaching 416 billion or 20% of the country's digital economy. Malaki din. So that is what pinag-interesan ng BIR ang mga online seller, even the small times. Para bagay, kung small time ka, hindi ka madadamay kasi 250,000 yung limit. Pero syempre, kung lagpas ka na ng 250,000, hindi ka na nga naman small time. Although, hindi rin naman ganun kalaki yun. But at least, medyo sana tinaas man lang nila at least 500,000. No? Kasi 250,000 is, may variables kasi yan. So, hindi laging sure na aabot ng 250,000, so on and so forth. Pero, yeah. Anyway, that's tax stuff. Hindi ako expert yan. Ayoko dyan. Pero yun nga, inform ko lang kayo na yes, kung online seller po kayo or family member nyo, online seller, or my friend kayo na online seller, please inform them na magkakaroon na ito. And I believe magi-start po to, may implement siya by December, as you can see this. So, paki-inform na lang po sila. So, hanggang doon na lang. This is Rain Manguera. I hope naging informative kahit paano. You were watching Tech Diario. I'm out.